Sa Lunes na po ang pasukan at kaugnay niyan silipin natin ang mga paghahanda na isinasagawa ng PNP, partikular na po ang NCRPO para mapanatili ang kaayusan ngayong magbabalik eskwela. Makakausap natin sa linya ng telepono si NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo. Magandang gabi po, Major. Si Ryan Lisigas po ito. Yes, Sir Ryan. Magandang gabi po. Opo, Major, kumusta so far ang ating ginagawang paghahanda para sa balik eskwela sa Lunes? Kasado na po ang ating mga personnel. Meron po tayong nasa 4,402 na PNP personnel na i-deploy natin sa mga paaralan, pangunahing lansangan, transport terminals, at iba pa pong matataong lugar upang tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante, guro, ng mga magulang sa unang araw ng pasukan at sa mga susunod pang araw ng klase. So, meron po tayo mga police assistance desk, meron po tayo mga mobile and foot patrollers, ganun din po yung ating police visibility and presence sa iba't ibang lugar ay makikita po natin para ensure na yun pong ating mga estudyante at mga magulang, mga teachers ay meron pong agad na malalapitan kung kinakailangan po nila ng police assistance. Major, I understand na naka-template na itong ginagawa nating security deployment, pero this year po ba may pagbabago sa mga strategies na ipapatupad ng NCRPO para matiyak po naligtas yung ating mga estudyante? Major. Yes po, same pa rin naman po yung ating ilalatag na security deployment. Wala naman pong pagbabago. Maliban po doon sa nagkaroon tayo ng adjustment doon sa mga schools na na-monitor po natin based na rin sa pakikipag-coordinate natin sa mga school officials kung alin pong mga paaralan yung mas may maraming estudyante. So, mas buhos po yung police na i-deploy natin kung saan may mga areas din po na monitored natin na hindi lamang po mga schools yun nandyan, lalo pa po may mga nagaganap tayong iba't ibang pagtitipon. So, mas madami po tayong i-deploy na personnel dyan. Kasama na po yung ating mga CDM contingents para maiiwas na rin po yung ating mga estudyante. Yung pagbubukas ng klase, maihiwalay po natin sa nagaganap na mga issues ngayon po sa atin. Major Asilo, ma'am, may nakikita po ba tayong pwedeng maging banta para sa school opening sa Monday, Major? Sa ngayon po, wala naman po tayong namomonitor na direktang banta or threat sa pagbubukas po ng klase. Ganun pa man ang ating patuloy na pagmomonitor at ang ating koordinasyon sa ating intelligence communities ay patuloy para po palagi po tayong handa sa kung ano man po ang maaari at kailangan agad-agad nating aksyonan. Major, normally po ba pag ganitong papasok mag-school opening of classes, nagtataas po ba ng alerto ang PNP o nasa normal lang po yung alert natin? Sa ngayon po, ang NCRPO po ay naka-heightened alert. So magdidepende po sa magiging takbo ng sitwasyon kung tayo po ay magtataas ng full alert para po sa ating pagbubukas ng klase. Pero for now naman po, yung ating alert level is sapat naman po siya. Kumbaga yung ating mga personnel naman po ay naka-ready naman po. So hindi na po muna siguro natin masasabi na kailangan pang itaas to full alert. Major, ano usually yung sumusulpot na mga petty crimes pag ganitong opening of classes? Ano normally yung tumataas, yung nag-spike yung data natin, Major? Pag ganito po mag-start yung klase, since nandyan po yung buhos ng tao, tumataas yung volume ng tao na ngayon sa labas. So, nandyan po yung mga opportunistic crimes, nandyan yung mga petty crimes, gaya ng snatching, yung robbery. Ganun din po yung mga, syempre hindi natin maiiwasan yung lagi nating, yung binabantayan natin sa mga schools, yung bullying. At syempre, yung iba pa po, yung pickpocketing, isa po yan sa mga palagi nating binabantayan, lalo pa po at dumadagsa yung ating mga kababayan, lalo sa mga schools, sa mga terminals. So yan po yung mga binabantayan natin na posibleng mag-spike po ng mga petty crimes ngayong papasok. Ngayong magsisimula po ang pasukan. Major, nakikita din po ba natin, kanina you mentioned about yung police assistance desk, may makikita po ba tayong mga pads just outside schools or saan po ba sila naka-strategy yung kanilang mga deployment, Major? Yung pong ating mga police assistance desk ay usually nakapwesto po yan doon sa malapit po sa entrance ng ating mga paaralan, sa mga gates po kasi meron po silang separate assistance desk, so hindi naman po natin gusto makaabala doon sa pagpasok po ng ating mga estudyante. So pero makikita pa rin naman po ng ating mga kababayan, ng mga estudyante, ng mga magulang yung ating assistance desk. So malapit lamang po yan sa mga entrance ng ating mga paaralan. Major, kanina napag-usapan natin yung tungkol sa mga petty crimes, nandyan yung snatching. Pero tinitingnan din po ba natin yung mga
posibleng pagsulpot ng mga cybercrimes ngayon na opening of classes, Major Asilo, ma'am? Yes po, isa po din yan sa binabantayan natin bukod dun sa ating police visibility, yung patrolling natin sa kalsada, yung cybercrimes na syempre hindi lang naman po ngayon na nag-start magsisimula ang pasukan, kahit po nitong ngayong bakasyon, nitong nagdaang bakasyon, meron po tayong mga monitoring. Kaya po bukod sa ating physical deployment, meron po tayong perception management team na nakatuon po sa pagmamatsyag sa cyberspace. Ang trabaho po nito ay tukuyin at i-counter yung mga fake news at misinformation na maaari po magdulot ng takot or ng pangamba. Ganun din po yung katuhan sa ating publiko, lalo na po sa mga magulang at estudyante ngayong magbabalik eskwela. Kaya po kapag may natuklasan pong mga ganung impormasyon, agad po itong tinutugunan at kina-counter po ng ating mga perception management team upang matiyak po na yung pong hindi po magkakaroon ng panic yung ating mga kababayan dahil po dito sa mga maling information na inilalabas po sa cyberspace. Major, siguro isingit ko na lang siguro isang tanong lang, preparation natin para sa June 12, yung Araw ng Kalayaan. Kumusta so far? Sa ngayon po, inaayos pa natin yung latag ng ating deployment para sa pagdiriwang natin ng Independence Day. Hinihintay pa po natin kung meron po bang mga magaganap na pagtitipon. Ganun din po yung mga programang kailangan nating bantayan kung saan po mga lugar ang mga gagawing pagdiriwang ng ating Independence Day. Pero yearly naman po natin itong ginagawa yung ating security deployment. So nakahanda pa rin naman po ang NCRPO kahit kasabay po ito sa pagbubukas po ng ating class. Major, siguro mensahe na lang sa ating mga magulang at mga estudyante na magbabalik eskwela sa araw ng Lunes. Go ahead po, Major. Yes po. Ang kaligtasan po ng ating mga estudyante ay hindi lamang po responsibilidad ng paaralan or ng PNP. Mahalaga po na ang papel ng mga magulang at syempre ng buong komunidad sa pagpapanatili po ng ligtas na kapaligiran para sa ating mga kabataan. Sa mga magulang po, alamin po natin ang ruta ng inyong mga anak. Tiyaking may paraan kayo ng communication at paalalahanan po sila na agad magsumbong kung may nararanasang bullying, harassment, pananakot o anumang sitwasyon po sa tingin nila ay hindi ligtas. Sa atin po mga estudyante naman, maging mapagmatsyag sa paligid, huwag basta magtiwala sa mga hindi kakilala at maging responsable sa paggamit ng social media. Kung may emergency man po o nangangailangan ng agarang police assistance, huwag pong mag-atubiling tumawag sa 911. Mas mabuti po ng maagap na nakakapag-report kaysa pong hintayin natin na lumala ang sitwasyon. Nais po ng NCRPO na maging ligtas ang bawat estudyante, hindi lamang po sa loob ng paaralan, kundi sa buong kanilang biyahe araw-araw at hindi lamang po ito sa simula ng klase, kundi hanggang sa pagtatapos po ng klase. Alright, maraming salamat po, Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng NCRPO. Magandang gabi po.